Ayan, magandang umaga po mga kababayan. Mukhang ang araw na to at ang panahon na to ay mukhang timing na timing sa lahat ng mga tumatiming. Diba? Lalo na yung mga, kung tawagin natin yung mga negosyanteng, ewan ko ang tawag sa kanila, no? Hindi ko naman pwedeng sabing mga mandurugas, no? O talagang timing lang talaga sa panahon, no? Yan, kung napapanood niyo yung mga nangyayari sa paligid natin, yan ang sitwasyon natin sa panahon na to. Pakinggan po ninyo ang ilang mga detalye pwede natin pagdugtong-dugtungin at pag-usapan ngayong araw na to. Kung bakit nangyayari at nagaganap ang sitwasyong nararanasan ng mga tao ngayon, hindi lang dito sa Luzon, at kahit sa mga bahagi ng bansa natin ay nararanasan ang isang bagay na pare-pareho nilang nararanasan naman, no? Nararanasan talaga. Ngayon, no, yung pagkawala ng ilang mga gamot na siyang kailangan ng tao sa panahon na to. Okay? Si Andy Lu galing pang Novaliches at nakarating pa ng Bambang, Maynila, makahanap lang ng mabibilhan ng paracetamol. Novaliches, marami na rin butika, ang dami na. Nagpas na 20 butika naman tayo, iba wala na talaga. Wala na mga paracetamol. Mga Bygesic, Bioflu, Alaxan, Yosef. Kung kailan pa naman umaatake itong pagkalamig-lamig na panahon, di ba? Yan yung panahon na talagang sinisipon ka, inuubo ka, minsan may trangkaso at lagnat pa. Tapos bibili ka sa butika, walang gamot. Ayan, walang gamot. Pero pinagsisigawan ng mga ahensya sa gobyerno na walang kakulangan, Okay. So subukan nating simulan sa umpisa. Pero bago 'yon mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, ito po ang Kababayan TV. Maaari po kayong mag-subscribe, mag-like at mag-share sa ating mga pinag-uusapan dito, no, sa ating content at sa ating vlog. Yan. Ito po si Kuya Eds, si Sir Eds. This is a Soulfire production. Okay? So tuloy natin ang pinag-uusapan natin. Ano po ba itong ibig ko pong sabihin? Kung napapansin nyo, kasi kanina ko pa sinasabing nasa timing, no? Itong mga mandurugas na to, no? Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit ko laging binabanggit na may mandurugas dito, no? Hindi ko lang masabi kung mga negosyante ba talaga mga mandurugas dito o yung mga kinaukulan. Sino ba talaga ang nagsusupply nitong mga nawawalang mga gamot sa mga butika, di ba? Kasi pinagsisigawan nila walang kakulangan, di ba? So simulan natin sa umpisa. Kung naalala ninyo mga kababayan, tayo ay nakaantabay sa pagtaas ng COVID. Yan. Bago dumating ang Pasko o ang Christmas, nasa 500 to 600 lang ang positibo, no, na COVID. Minsan bumababa pa nga yan, di ba? Kaya ang mga tao ay yun, pinayagang mag-Christmas party, mag-caroling, at yun, mamasyal, mamili, kung ano nung gagamitin sa araw ng Pasko. Ayan, kaya masaya ang karamihang mga Pilipino. Nakapamasyal pa sa Rizal Park, kahit madilim na, nandoon. Sa damakmak na mga Pilipinong nandoon, no? Nagkadikit-dikit na. Wala nang social distancing. Sa mga mall, ganun din, namili. Wala na rin social distancing. Kasi mababa yung positive rate ng COVID. Tapos bigla kami mababalitaan na dahan-dahan na daw sumasampa yung COVID. Pero sabi ng mga doktor, hindi pa yan talaga alarma. Hindi pa nakaka-alarma dahil mababa pa rin naman. Okay, sige. So nakapag-Pasko tayo, yan, nakapag-Christmas tayo, dumaan yung Christmas. Tapos mamukat-mukat mo, may balita na kumakalat yung Omicron sa labas ng Pilipinas. So, sabi ng mga doktor, aantabayanan nila yung Omicron na yan, hanggat maaari pipigilan pumasok sa bansa natin. Kaya dumating ang panahon na hindi ata nila napigilan
at may dalawang nakapasok sa Pilipinas na mula dyan sa Japan at dyan sa Africa. South Africa ba? Na ang bit-bit ay Omicron virus. Ayan. Pero natuwa pa rin naman ang mga Pilipino dahil nasa sabihin, na pigilan yung dalawa na yon, hindi na kumalat talaga. Sigurado kayong hindi na kumalat yon. O so napigilan, nailagay sa isang isolation area at asymptomatic na ba o medyo okay na, no? Kumalma na yung may dala ng virus dahil na-hold nila. Okay? O sige, nagpatuloy. Ayan, Christmas tuloy hanggang up to New Year. Tuloy-tuloy tayo hanggang sa magbagong taon, nagkaputukan na. Di ba? Parang madami yata ang naputukan ngayon At saka mayroon pang naligawan ng bala, mukhang nakakaligtaan nata ng mga otoridad nating manghuling ng mga nagpapaputok na illegal. Dito sa amin, ang dami mga paputok na illegal na pinapuputok ng mga tao. No? Mukhang nagmedya-medya mga bantay ngayon, di ba? So, wala tayong magagawa, no? Kasi konti lang naman ang naputukan daw, kaya ikumpara sa iba. Pero may naputukan pa din. At may tinamaan ng bala, mabuti nilang buhay at hindi patay, no? Kaya hindi masyado naging controversial dahil isa lang naman. Pero nahuli yata yun ang kagandahan, nahuli, no? Yung mga nakaraan kasi, sa damakmak din na naputukan na nagpaputok ng baril pero hindi nahuhuli yung mga nagpaputok ng baril. Pero dito, isa na nga lang, nahuli pa. O, di ba? Ang ganda, di ba? Tapos, mamukat-mukat mo, eto, may isang balita na naman na nagpa-gimbal sa lahat ng mga Philippines dito sa ating bansa. Dahil na merong isang, dito, balikbayan ba tawag dyan, di ba, lahat ng mga pupapasok ng bansa natin ay kailangan mag-isolate, magpa-quarantine, 15 days, 14 days sa isang lugar na inassign ng gobyerno natin. O doon mag-stay. Ang problema nitong isa, dahil ang pinunta pala dito doon, happy-happy lang, hindi nag-quarantine. Di ba? Nag-party-party, positibo pala siya sa Omicron na galing siya ng Amerika. Biruin mo yun, galing ka ng Amerika, doon galing yung Omicron. Tapos positibo ka. Hindi ka man lang nag-stay doon sa sa hotel na dapat nandoon ka. Ang malupit pa doon, nag-party-party. O, di ba? Positive. Nako, nahawa yung halos kasama doon sa party. Ngayon, yung nasa loob ng party, sa tingin mo ba makukuha agad-agad ng mga otoridad lahat yung mga yun? O, yun ang problema doon di ba? Makukuha, kung namasyal pa yung mga yun, pumunta ng mall, kung saan sa party na ng pinasok, ayun. Yung mula 500 na positive sa COVID, pumalo ng 5,000. Yan. Gulantang ang mga Pilipino. So dahil sa pagkakagulantang ng mga Pilipino, nagdagsahan sa mga butika. Yung iba sumimpli na. No? Banig-banig na daw ang ino-order doon sa mga butika. O hindi pa yun masyado alam. No? Mangilan-ngilan pa lang siguro yung mga nag-isip. No? So may mga bumili-bili sa butika, yung iba talagang madami na. Tapos ang nangyari, ito yung balita, talagang pati yung Pangulo ng Pilipinas gumalaw. Kaya pati yung mga sangkot ay makukulong. So ang ginawa, ipakukulong tong happy-go-lucky na natin, na mga kababayan na ang pinunta lang dito ay mag-happy-happy, no? So yun, binigyan siya ng hatol, kakasuhan siya, hindi lang siya, kasama parents niya dahil pinabayaan ng parents niya na magliwaliw, ikalat yung virus dito sa lugar kung saan sila nag-party-party. Hindi man lang sinita yung anak nila na, magstay ka muna dyan, baka may dala kang virus. Wala. Kinuha pa, hinatid pa doon sa lugar. Di ba? Yan, wala tayong magagawa. Ganyan talaga mga may kaya sa buhay. Walang paki sa mga maapektuhan. Di ba? Basta sila, masaya sila. Di ba? So, yun ang problema natin ngayon. Kaya, hindi mo masisisi yung syudad ng Makati, iparatang sa kanila na baka sila ang naging dahilan kung bakit,
lumaki yung bilang ng positibo ng COVID virus dyan sa lugar ng Makati. Paano ba naman? Dyan siya nanggaling di ba? So, yun po, no? So, dahil kumalat na yung virus, dumami na ang naapektuhan, dahil hindi naman nata nahuli yung mga nag-party-party, gumala, nag-mall, maraming nahawa, di ba? Yung 5,000 pumalo ng 10,000 hanggang ngayon sa araw na to, anong big date ngayon? January 7, pumalo na rin sa 17,000 positive COVID Omicron. Di ba? Saan ka pa? Christmas to January 7, 17,000. Parang hindi tayo nagbago, di ba? Balik sa dati. So, ito pa ang problema. Dahil ang epekto ng Omicron medyo disastrous sa maraming Pilipino, nagpanic buying ng mga gamot. Ayan na. So, yung mga nilalagnat, sinisipon, ang tingin sa kanila, may virus ng Omicron. Kaya yun, dito, sa lugar namin, wala ka nang mabibili kahit anong gamot sa lagnat, sipon, ubo, wala na. Diba? Yung Tusiran, Biogesic, Nyosep, lahat yan tinanong ko sa butika, wala. 3 araw, 4 na araw nang nagtatanong, wala pa din. Pero tong Department of Health, pinagsisigawan, walang shortage. Wala kang shortage dyan. Wala kang laman tong mga butika dito. Di ba? So paano mo sasabihin walang shortage? Ano nangyari? Yun ang problema. Kasi maya-maya, kinabukasan, o kagabi ata, noong nakarang araw, may nabalitaan kami na, hindi ko naman sinasabing bahagi siya ng timing na to o ng problemang ito. May isang opisyal dyan sa gobyerno. Hindi ko alam kung tinanggal o nag-resign dahil umalis siya sa kanyang pwesto o sa kanyang trabaho sa larangan ng medikal. Biruin mo yun. Timing na timing, di ba? Ayan. Kaya, itong si Pangulong Duterte, sa sobrang, namumroblema dyan sa Omicron na yan, sinita na yung mga barangay official. Inutusan pati mga pulis. Anong sabi sa kanila? Yung mga kababayan ninyo, mga mamamayan ninyong nasasakupan, huwag ninyong palalabasin ng bahay. Lalong-lalo na yung mga walang bakuna. Ano kayo ngayon, ha? Doon sa mga nagsasabing, diskriminasyon. Nasaan na diskriminasyon nyo ngayon? Wala nang epek yan. Dahil kung makakahawa ka lang din naman, anong silbi ng diskriminasyon kung nakakapaminsala ka? Di ba? So, tama lang yung inabi ni Pangulong Duterte. Kung ayaw mong magpabakuna, huwag ka manghawa. Ayan. May iba, may palusot yung iba dyan. Paano ngayon kung ayaw nyo akong palabasin? Hindi ako lalabas ng bahay. Paano ako magpapabakuna? Di ba? Nakalusot pa din yung Pilipinong mahilig magpalusot, di ba? Nga naman. So, ganun ang mangyayari. So, lahat ng mga barangay kapitan, kilala nila kung sino mga hindi nagpabakuna. So, tatawag lang siya ng pulis. Pag nakita niya yung isang residente na lumabas, ipadadampot niya. Ayan. Dito nga sa amin, sa lugar namin, pag may dumadaan mga bata, sinisigawan agad ng mga opisyal. Bawal ang bata! Napapatingin lang yung mga magulang. Hindi nila alam siguro na bawal. No? Yun. Tsaka titingin yung parents doon sa opisyal. Ang problema, pagtingin ko doon sa mga magulang, itong nakakatawa mga kababayan. Yung magulang, yung nanay at tatay, naka-face mask. Yung anak nilang isang taon, 2 taon, walang face mask. Di ba ang lupit? Lupit, pare. Pare. Mga kababayan, di ba? Napansin nyo? Ano ang kaibahan ng sanggol, ng bata sa magulang? Mas malakas ba ang resistensya? O mas malakas ba ang katawan ng bata sa magulang? Bili mo, yung sanggol walang face mask, yung tatay at nanay may face mask. At nakalabas pa yun, ha? So, hindi nakikinig ng balita, di ba? So, yan, ganyan kaano yung ilang mga Pilipino, mga kababayan natin, walang pakialam sa nangyayari sa kapaligiran natin. Kaya pag lumala, sisisihin na naman ng gobyerno. Pag walang naibigay na ayuda, sabihin naman, pinahirapan lang tayo.
Eh kayo itong parusa sa bayan, di ba? Mga hindi marunong sumunod, hindi marunong makinig. Alam niyo na nagkalat ng Omicron, nag-party-party ka pa. O, di ba? Ito ba yung sinasabi kong timing na timing, mga kababayan. So, yan na, pinahuhuli na ni Duterte lahat ng mga walang bakuna. Problema nyo ngayon yan. No? Doon sa trabaho, lalo sa mga trabaho, kung wala kang bakuna, magpa-check up ka, magpaano ka, patest ka. Alam mo, magkano test? 3,000. O, yung bakuna, libre yun eh. Kung hindi ka pa nagpabakuna, o paano ka ngayon yan? Papasok trabaho. Wala kang trabaho ngayon. Kaya, umabsent ka na ng isang araw, libre lang ang bakuna dyan, pakita mo doon sa amo mo. Yan. Sabi mo, eto, amo, meron na akong bakuna. Di ba? Absent ka lang isang araw. Lugi ka ng isang sweldo. Di ba? O yan. So, tapos ngayon, marinig-rinig mo, no, sa balita, ipinapadampot ni Duterte itong mga nasa black market. Isa pa sa binantaan ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi, ang mga taong nasa likod ng black market na iligal na nagbebenta ng mga gamot laban sa sintomas ng COVID-19. Ayon sa Food and Drug Administration, ilan sa mga halimbawa nito ang Molnupiravir at ang Tocilizumab na ibinibenta sa mas mataas na presyo. Inatasan ng Pangulo ang Philippine National Police na arestuhin ang mga nasa likod ng black market, mapa seller, agent o distributor na iligal na nagbebenta ng mga gamot. Ulihin talaga ninyo at ipasok ninyo sa selda. Again, I am ordering the police to arrest black marketeers. Dalhin sa istasyon, pasok muna dyan sa selda without exception. Without exception. Kaya ang may-ari lahat, ulihin ninyo at ikulong ninyo, and I think that's a serious offense. You can detain them for 34 hours. Pero ilagay mo na sa detention para makatikim rin sila ng, or maybe if there's a fiscal, they can have a summary or file the case. O, di ba? Mga kababayan ko. So, ganyan, mandugas ang mga negosyanteng mapanlamang. Walang pakialam sa kapakanan ng kapwa, kung hindi ang kumita. Huwag mo nyo naman sabihin, sila lang yun. Wala ba? Wala bang kasama yan? Malamang-lamang di naman makakakilos yung mga yan. Nang ganun-ganun lang. Saan ba nang gagaling ang mga gamot? Ayan. So, paano mga kababayan? So, hanggang dito na lang. Sana naintindihan nyo kung ano mga pinagngangawa ko dito, mga kababayan. Ito po ang Kababayan TV. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Hanggang sa muli, Kababayan TV.